Sa kanyang podcast mga idol, maganda ang sinabi ni Draymond Green patungkol kay Jalen Brunson. Ito ay pagkatapos nga nung pagkatalo nila sa New York Knicks kahapon. Isang importanteng laro din sana para sa Dubs, lalo pa ngayon at naghahabol sila sa standings. Ito ang sinabi ni Green. And so, me personally, I'd rather guard him one-on-one than guarding him in the pick and roll. Guarding him in the pick and roll is tough. Almost impossible. O diba? Respeto talaga. Nagbigay pugay siya kay Jalen Brunson. Nilapagan ba naman sila ng 34 points, 5 rebounds, and 7 assists. At sisilipin lang natin dito yung sinasabi nga niya na gusto daw sana niyang gawin. Dito pa lang sa opening quarter, alam mong importante rin sa Dubs na mahirapan si Brunson. Itong si Wiggins ba naman ang tumatao sa kanya. Although hindi siya ang best defender ng Warriors kasi hello, andyan nga si Draymond, mahirap pa rin naman kalabanin to. Athletic wing player to and kita nyo, binabody rin talaga ni Brunson tong si Wiggins. Hindi niya ginamit ang screen pero kahit mahaba pa na player yung nasa harapan niya, kinakaya niya. Actually magandang halimbawa to si Brunson para sa mga idol natin na mga maliliit din eh. Isipin mo, 6'8 itong tumatao sa kanya and siya 6'1 lang, mahirap tong match up sa kanya, pwede niyang gamitan ng bilis. Yun siguro yung obvious mong gagawin pero iba si Brunson. May side to side siya na diskarte rito, like ngayon, kunwari aatake siya sa kaliwa sabay crossover. Pero inabot pa rin siya ni Wiggins, may Draymond din kasing nag-aabang. So alam mo yun, hindi lang puro bilis talaga, may preno-preno rin. Change of face ba? Kunwaring aatras sabay aatake, tapos fader. That's tough talaga mga idol. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video. Nakakatulong to sa build up ng ating channel. Now ito yung gusto sana ni Draymond mga idol. Diba si Podziemski nga po ang main defender ngayon ni Brunson. Ang gusto niya, siya na kagad yung tatao para hindi siya yung ganitong magsiswitch. Pero since small ball nga tong Dubs, medyo mahirap gawin yon kasi tignan mo, nakawala na kagad si Hartenstein at si Curry pa ang nag-aabang dyan sa loob. Anong gagawin ni Steph dyan, diba? Kailangan yung physicality ni Draymond din sa pagbantay sa mga big man. Humabol naman si Dre pero hindi nga lang umabot. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again, almost every time this game si Draymond po ang nagiging secondary defender. And kung tutuusin nga mga idol, hindi pa nga ito yung matalinong execution talaga para sa Knicks kasi si Draymond ang nagsiswitch sa kanya. Magaling na defender si GP2 pero mas magaling na defender pa itong si Dre, di ba? I mean, andito si Steph, andito si Clay. Pwedeng yung mga tao nila ang magbigay ng screen kay Brunson para sina Steph or Clay ang magbabantay ng mga mas mahihinang defenders kung ikukumpara mo kay Green. Pero deliberately ay laging yung big man nga ang nagpipick. Kaya napapatapat din si Draymond sa kanya. Malaking hamon na kagad yan para kay Brunson pero nananatiling composed pa rin. Again, may speed siya rito pero alam niya kung kailan talaga pumipreno. Nag-bump pa kay Draymond. Again dito mga idol si Draymond na naman po ang secondary defender. Siya ang sumasalubong kay Brunson sa screen. And ang gusto nga po niya ay siya yung andito sa pwesto ni Kuminga. Siguro kung ganyan nga po, baka mas matututukan niya si Draymond sa ibabaw pa lang. Kaysa yung ganitong lumalampas nga siya sa screen, yung munting distansya nilang dalawa ay marami na nga pwedeng gawin sa Brunson. Pwede siyang mag-pull up, pwedeng mag-step back, umatake, ipasa, mag-crossover. Literal na kahit ano pwede niyang gawin at walang gaanong pressure sa kanyang harapan kasi nga pasalubong pa lang si Dre. May espasyo pa siya ng kaunti. And napaghahandaan din po ni Brunson kung ano ang mga options niya. Dito nga umatake si Brunson at wala na naman pong nagawa si Draymond.
Pero eto, kung kunwari nga si Draymond tong si Kuminga ngayon, feel ko wala naman din magbabago gaano. I mean, yes, better defender nga si Draymond pero highly skilled player din po itong si Bronson eh. I-score at i-score yan. Kung kunwari hindi niya kakayanin ang depensa ni Draymond sa ibabaw, isang screen lang, hihingi lang siya ng screen at tanggal na siya sa position kay Bronson. So medyo mahirap din talaga. Dito nag-ISO si Bronson at ayan naman, bumunggo sabay fader. Dito rin against kay Steph kung sina Kuminga at Wiggins nga hindi nakasabay, ayan siya, dumidiretso. Yung sa sinabi nga po ni Draymond mga idol, big respect talaga yon kay Bronson. And siya rin talaga ang dahilan ngayong season kung bakit competitive ang Knicks. Walang Julius Randle, walang Mitchell Robinson, pero top 4 team sa Eastern Conference ang kanilang team. Hindi ko po sigurado mga idol kung magiging epektibo ba yung sinabi nga niya na gusto niya siya ang agarang tatao kay Bronson pero magaling naman din siya na defender. Siguro naman at least magkakaroon ng diferensya yon. Pero conversely, handa rin naman panigurado si Bronson kung ganun po ang mangyayari. Mahirap kasi yon, isang screen lang, switch na kagad. So kayo ba? Magiging epektibo kaya yung sinabi ni Draymond bang idol o hindi? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.